What is up mga agwapo na nagbabalik na naman ang Gupito sa Aquatics at may dala-dala na naman ako panibagong video natin pagsasamahan, panibagong content natin pag-uusapan at for today's video, ang pag-uusapan natin ngayon is Baby Brine Shrimp or BBS. Pero yung hatchable mga agwapo no, marami tayong mga bagay na pag-uusapan tungkol dito, so stay tuned, panoorin nyo muna yung intro ko. Tulad ng sinabi ko sa intro mga agwapo, no, ang pag-uusapan natin ngayon is Baby Brine Shrimp. No? So, for today's vlog, kasama natin ang Koala brand BBS. No? So, this is not a sponsored video. It's just that I really trust this brand at matagal na akong user ng Koala brand BBS. And again, we will talk about Baby Brine Shrimp. Kaya pasok na pasok siyang isama sa vlog na ito. Ito na nga mga agwapo, no, di ba? So, para sa mga newbie dyan, sa mga baguhan sa pag-iisda, no, ang Baby Brine Shrimp ay ganito, no? So, ito ay eggshells pa lang yan and may process kaming ginagawa para ma-hatch yung ito, then magiging Baby Brine Shrimp siya. Tapos yun yung pinapakain namin sa mga isda namin, particularly sa mga fry or mga baby na isda or maliliit na isda. So, bakit nga ba ginagamit to ng karamihan ng mga fish breeders, no? Simply because mga agwapo, ito ay live food. So, meaning to say, buhay siya and mas appealing itong ipakain sa mga isda, especially sa mga fry or yung maliliit na isda, kesa sa mga dry foods, no? Mga pellets, mga powdered pellets. Nothing against those pagkain. Pero gumagamit din naman ako noon before. Pero sadyang I really, nakikita ko yung advantage talaga ng paggamit ng Baby Brine Shrimp. Kasi again, mas appealing siya para sa mga isda natin, mas kakainin ito ng isda natin, mas makaka-absorb siya ng nutrients at mas mapapabilis yung growth ng isda natin. As a breeder, napakalaking bagay nun. So bakit hindi namin siya gagawin, di ba? So if you are a newbie, I guess, napakalaking bagay ng vlog na to para ma-introduce sa'yo itong Baby Brine Shrimp and then ma-apply mo na sa pag-breed mo ng isda, di ba? Ayun mga agwapo, no? Meron din namang pros and cons ang paggamit ng Baby Brine Shrimp, no? Just to give you an idea, bigyan ko kayo ng konting knowledge about sa pros and cons nga nito. Yung madaling intindihan lang para sa mga newbies natin dyan, ano? Pros nito is highly nutritious na pagkain para sa mga isda natin and malaking bagay yon para sa growth ng isda natin. No? Just give it at least 2 weeks na pagpapakain ng BBS, then you will see great results sa pagpapakain. Makikita mo dodoble yung size. Napakalaking bagay nun para sa akin mga gwapo. No? Cons naman is mahal siya. Yes, mapapaggastos kayo. Though makakabili naman kayo ng tingi-tingi. No? As of now, the lowest price na nakikita ko sa market is 2,000. No? Tapos ang highest is nasa 3,000 plus. No? Ganun talaga, depende yun sa brand. 2 years ago, nakakabili pa ako ng 1,600 but right now, lowest again, 2,000. Malaking cons yun kasi magastos. No? Isa rin sa mga reasons kung bakit magastos ang fish keeping. No? Tapos, another cons is matrabaho siya. As I've said earlier, kailangan mo munang gawin yung process ng pag-hatch para ma-harvest mo yung BBS. Then saka mo siya mapapakain. Sa mga busy na tao, sa mga maraming ginagawa, napaka-laking bagay nun. Talagang hindi nila nagagawa if they are busy. Pero if not, okay lang din naman siguro yan mga agwapo. No? So yun yung short na pros and cons ng BBS. Sana nakatulong sa iyo yun kagwapo. Ayun mga agwapo, no, just to give you an idea, no, bakit nga ba kaming mga fish breeders, no, regardless of the fish, kung betta man yan, guppies or goldfish or what, bakit kaming mga fish breeders ay top choice namin ang BBS, no? Simply because isa to sa mga live foods na maliit lang and kasya sa bibig ng mga fry. Again, tulad nga na sinabi ko sa inyo, mas appealing sa mata ng mga fry, mas maganda. Kasi mas kakainin nila yon, mas magkakaroon ng improvement kapag nakakonsume sila ng highly nutritious na pagkain.
Then, widely available in the market, no? So, hindi naman nauubos yung stock niya since marami na rin naglabasan ng brand. It's up to you kung anong pipiliin mo. And then, yung process ng hatching, medyo hindi naman siya ganun ka-hassle as long as alam mo na yung mga techniques at mga gagawin mo. Kaya for us, napaka-basic na lang din, no? Ang decision na gumamit kami nito. So I hope na yung mga newbies, nakakatulong to mga sinasabi ko sa inyo, no? For improvement na rin ng fish breeding projects nyo. As in, believe me, mga newbies, malaking bagay itong mga BBS na to, no? So ayan kagwapo, no? Tama na ang kakasalita, no? This time, let me share you mga kagwapo kung paano yung process ng hatching. So sa totoo niyan, hindi naman siya ganun ka-komplikado, hindi rin siya ganun ka-hirap. As long as meron kayong mga gamit or materials na kailangan sa hatching tulad ng containers, no? Any container, pwede yan as long as nakakapag-hold siya ng tubig. Actually, ang gamit ko nga lang, water bottle, pinutol ko lang yung taas. Okay na yun. No? Kung anong resources meron kayo, okay lang. Wala problema yon. Then, kailangan natin ng rock salt, no? Asin, rock salt, no? Huwag tayong gagamit ng iodized, ha? Again, non-iodized yung gagamitin nyo, like rock salt. Yung mga asin na nabibili sa palengke. Pwede yun, walang problema doon. Aerator, no? Or air pump, no? Nga pala mga agwapo, marami sa mga newbies ang nalilito, no? Ang kadalasang tawag nila dito ay oxygen, no? So this is not oxygen mga agwapo. Ito po ay air pump or aerator, no? So quick ano lang 'yon, tips. Tapos kailangan niyo ng tubig, no? Yan. Para yan sa BBS natin. Then lastly, kailangan natin yung BBS eggs, no? Ito yung i-hatch natin mga agwapo. Yun lang yung mga bagay na kailangan nyo. Then puntan na tayo sa mismong process. Tara! So yan mga agwapo, no? Ang una nyong gagawin is kunin nyo yung container nyo, lalagyan nyo, no? So tapos lalagyan nyo lang siya ng tubig. Huwag nyo naman pupunuin, no? At least mga hanggang dito lang. Basta wag puno. Yan, so makikita nyo, lalagyan natin ng tubig. So ganyan lang. Actually, ang gamit ko lang dito, nakita nyo naman, tap water. And di naman ako nagkaroon ng problema. And I've been doing that tap water siguro mga 2 years na rin. Tapos di naman ako nagka-problema. So, pwede na yon. Now, yung asin natin, maglalagay tayo dito. So, actually, yung dami ng asin, nakadepende yan sa brand na gamit nyo. So, for Koala brand BBS, no, meron naman yan siyang instructions dito sa likod. So, basic na yan. Pero ako, dahil medyo makulit ako, tansya-tansya lang. Tansyameter lang to mga kagwapo. Yan. And that's it. Tingin ko okay na yon. Tapos, last step is maglagay ng BBS doon sa container natin na may tubig tsaka asin. So, pwede na yan. So, actually, mga agwapo, no, yung dami ng BBS na i-hatch nyo, syempre, nakadepende yan sa dami ng pakakainin nyo. So, for me, meron na rin ako marami-raming fry dito, kaya medyo marami-rami din yung hinahatch ko, no. So, yung pinakahuling step is lalagyan nyo lang siya ng aeration, no. Kasi dito sa akin, ang aeration ko nasa likod. So, papakita ko sa inyo saglit, mga kagwapo. Ito kagwapo yung ready to harvest na BBS ko. Tapos ito naman yung ginawa ko kanina, no. So ang gagawin ko, lalagay ko lang muna diyan, no. Yan. Tapos lalagyan natin ng aerator. Then okay na 'yon. Hanggang intay kayo mga 2 days, 36 hours to 46 hours depende sa brand na gamit nyo. So sa Koala brand, 48 hours, no? 36 to 48 hours, no? So, pakita ko naman sa inyo yung process ng harvesting nito, mga agwapo. So, ayan mga agwapo, no? I-share ko sa inyo ngayon yung process ko ng harvesting ng BBS, no? Share ko lang sa inyo yung pinaka-usual na
hatchery ng BBS is yung bote na nakabaliktad. Tapos yung aerator nandito. Tapos umaangat lang. Tapos ang ginagawa nila, papatayin lang nila yung aerator, tapos bababa na yung BBS, no? So in my case, hindi naman ganun yung aking hatchery. So ang process ko ganito, kagwapo. Kung gantong way yung gagawin nyo, ganito rin yung process ko ng harvesting, no? So what you need mga agwapo is flashlight. Kung may flashlight kayo, okay lang. Okay yon. Kung wala naman, take your cellphone or kung ano man. Kasi may mga flashlight yan. Tapos tututok nyo lang dito, no? Yan, no? Hindi nyo makita as of now kasi maliwanag. Pero i-close up ko yan mamaya, papakita ko sa inyo. Pero right now, na-attract yung mga BBS sa flashlight, sa liwanag. So medyo attracted sila sa light. Kaya in this process, madali siyang kunin pag nagkumpulan na sila sa area kung saan nandun yung light. So yan mga agwapo naman, ngayon i-share ko sa inyo yung simple way of harvesting, no? So gamit lang ako ng turkey buster. Since nagkumpulan na sila sa isang area, mas madali na silang i-harvest tulad ng sinabi ko kanina. So tingnan nyo muna agwapo. So yan mga agwapo, no? Nakapag-harvest na ako ng BBS and eto yon. Yan yung mga BBS and then may tubig lang, no? Kasi ililipat ko sila dito. So sa mga followers ko dyan, sa mga subscribers ko dyan, sa ibang mga social media platforms ko, alam nyo na to. Ilang beses ko na rin pinakita at shinare yung way ko ng pagpapakain. Dahil napakabilis lang nito mga gwapo. Pangtamad to actually. So gamit lang nito. Ito ay lagay ng condiments, no? Lagay ng ketchup, toyo, ganun. Nakabili lang ako sa palengke nito. Parang mga 35 pesos lang. Tapos, lagay nyo lang to. Yung BBS na may tubig. Yan. Tapos ngayon naman, magpapakain tayo. So, don't you worry mga agwapo kasi papakita ko rin naman sa inyo kung ano yung itsura ng mga fry pag kumakain ng BBS, no? So, tara, pakain muna ako agwapo. Yan mga agwapo na magpapakain ako ng BBS sa mga isda ko. As of now, ang mga isda ko ay guppies and betas lang naman. So, for guppies, pinapakain namin ng BBS sa mga fry, juvenile, sub-adult to adult sizes, no? Sa beta naman, nagpapakain lang ako ng BBS sa mga beta fry to juveniles, no? So, ngayon, pakainin ko muna lahat ng mga guppies ko dito. At this part naman, hindi nyo yata nakikita, pero andito yung palanggana kung saan may mga beta fry ako. So, pakainin ko lang din. Yan, konti lang. Kasi mga fry pa naman yun, hindi pa gaanong malakas kumain. Agwapo, kumusta? May natutunan naman ba kayo sa mga pinagsasabi ko kanina mga agwapo? Tinakal natin yung mismong BBS, yung product na BBS. Tinakal din natin yung hatching, yung mga materials na kailangan, hatching, harvesting at ultimo sa pagpapakain. At pinakita ko rin naman sa inyo yung mga guppy fry ko na kumakain ng BBS, di ba? As of now, they are enjoying the BBS, no? So, ayun, sana marami kayong natutunan sa mga pinagsasabi ko kanina. If ever man na may nakaligtaan ako, pwede naman kayo mag-comment. Then, siguro sa next vlog about sa BBS, matakal ulit yung mga hindi ko na sabi, di ba? So, ayun mga agwapo, no? Shoutout pala kay Koala Brand BBS, no? Baka naman! Anyway, meron kaming upcoming na actual guppy show po mga agwapo, no? Sa November po ito, November 2024.
Magre-release kami ng mga posters, yung mga ibang details, ipopost namin doon. Pero definitely, baka sa Imus lang din to ganapin. November 2024 yan mga gwapo. Makikita nyo naman yan sa lahat ng social medias ko. So if you are a guppy keeper, guppy breeder, guppy enthusiast, and willing ka or gusto mong sumali sa mga actual guppy events or guppy shows, no? So, iniimbitahan kita, kagwapo, na sali ka sa actual show namin, no? November pa naman yan sa may Imus, Cavite. Kita-kits tayo doon. Open pa kami for sponsors. Kung may mga brands dyan na gustong mag-sponsor, sa may mga nanonood dyan na gustong mag-sponsors, kontakin nyo lang ako. Alam nyo naman yung aking mga social medias, Guapitos Aquatics, on TikTok, Facebook, YouTube. Kontakin nyo ako on any social media platforms ko, then pag-usapan natin yan, kagwapo. Ayun, maraming salamat sa panonood ng vlog na to, mga gwapo. Shoutout pala sa lahat ng mga kagwapo natin dyan na up until now suporta pa rin sa Guapitos Aquatics. And napapansin ko, wala nagpapa-shoutout ha. Comment na kayo, pa-shoutout na kayo para naman meron na akong i-shoutout kada end ng video. Maraming salamat mga kagwapo. Guapitos out.